Magandang araw sa iyo. Ready ka na ba? May hinanda kang material dito na parang ang interesting himayin natin ngayon, ano? Tara, simulan na natin itong ating pagtalakay. Ang focus natin ngayon, itong aklat na The Preparation Before the Pulpit, The Prayer, People, and Presence That Make Churches Thrive. Ang nagsulat nito ay si Chris R. Villasis. Based dito sa mga pinadala mong sources, yung table of contents, overview, pati yung preface niya, mukhang ang lalim nito tungkol sa pagtatayo ng, primarily churches or ministries, pero titingnan natin kung hanggang saan paaabot yung prinsipyo. Ang unique dito, yung emphasis niya sa paghahanda, yung bago pa man maging public, kumbaga. Kaya ang mission natin, himayin natin itong konsepto ng, ano nga ulit tawag niya? Seed phase, o panahon ng binhi. Susubukan nating intindihin, based sa sources mo, bakit kaya itong tago o di kapansin-pansin na stage yun daw ang pinaka-critical para tumagal yung isang bagay. Okay ka na? Alamin natin ang mga sikreto, kumbaga, sa likod ng matibay na pundasyon. Sige, umpisa natin sa pinaka-core idea niya, itong seed phase. Sabi mo nga, ito yung sinasadya at madalas mahaba-habang panahon ng paghahanda. Yung pagpapalakas muna ng foundation bago yung launch. Oo, yun nga. At may isang quote doon na parang tumatak talaga. Lasting fruit comes from deep, invisible roots. Wow! Invisible roots. So yung mga bagay na hindi nakikita, yun pala yung pinaka-importante sa nakikitang bunga. Eksakto. At dito na pumapasok yung kasunod na idea, yung strategic invisibility. Strategic invisibility. Okay, paano yon? Hindi ba parang contradiction yon? Paano ka magiging strategic kung invisible ka? Well, hindi naman siya pagtatago dahil sa takot Intentional choice siya. Pinipili mong hindi muna gumawa ng ingay, hindi muna mag-promote masyado. Para saan? Bakit mahalaga yon? Sa panahon ngayon na parang lahat kailangan visible agad, di ba? Kasi yun nga yung argumento ng aklat. Itong strategic invisibility, dito raw nabubuo yung tinatawag niyang durability, yung katatagan. Habang hindi ka pa alam mo yun, sentro ng atensyon, malaya kang mag-focus dun sa loob, sa pag-aayos ng sistema, sa pagpili ng tamang tao, sa pagpapalalim ng spiritual foundation. Okay. Walang pressure masyado mula sa labas. Oo. Kasi kinokontra nito yung culture na gusto laging mabilis ang resulta, di ba? Yung mga vanity metrics. Dami agad ng tao, dami agad ng likes. Dito, ang focus, kalidad ng pundasyon. Hindi bilis ng paglaki. Makes sense. Parang bahay nga. Patibayan mo muna bago ka magpapasok ng bisita. Pero mukhang mahirap gawin yun. Lalo na yung paglaban sa impatience. Nabanggit din yan sa sources mo, di ba? Yung panganib ng pagmamadali. Oo, at grabe yung term na ginamit niya. Most underestimated threat daw ang impatience. Mas matindi pa daw sa kakulangan sa pera o galing ng tao. Talaga ba? Bakit kaya? Kasi pag nagmadali ka, yun nga, nalalaktaan mo yung mga importanteng proseso. Gusto mo na agad yung bunga, yung kita, yung resulta, pero hindi pa pala ready yung lupa, hindi pa malalim yung ugat. May mga examples siya sa Bible para dito. Tama. Naalala ko yung nabanggit mo sa overview. Yup. Yung butil ng mustasa, Matthew 13. Pinakamaliit na seed. Pero pag nabigyan ng tamang panahon, grabe, nagiging malaking puno. Nakakanlungan pa ng mga ibon, potensyal ng maliit na simula na may tamang paglago. Tapos yung kabaliktaran, yung sa batuan. Oo, Mark 4 naman yon. Yung binhing nahulog sa batuhan. Mabilis tumubo kasi mababaw lang yung lupa. Pero anong nangyari? Nung uminit, natuyo agad. Walang ugat So yun, lesson learned, bilis is not equal to lakas. Gets ko. Lalim talaga ang kailangan. Tapos may isa pa siyang analogy yung medyo nakakatawa pero may point Yung rockets. Oo. Yung mga leaders daw na parang rocket. Sobrang bilis ng pag-angat. Ang galing tingnan sa simula. Pero dahil kulang sa preparation, kulang sa ugat sa character man yan, sa team, sa spiritual depth, mabilis din bumagsak or mawala. Kabaliktaran ng mustard seed na puno. Oo. So ang lesson talaga, lalim at tibay ang mas importante kesa bilis ng pag-akyat.
lalo na kung long-term ang goal mo. Kailangan ng ugat para masuportahan yung paglaki. Okay, so klaro na yung kahalagahan ng seed phase at pag-iwas sa pagmamadali. Ngayon, pasukin natin yung laman mismo ng seed phase. Yung tatlong P, base sa sources mo. Prayer, people, at presence. Unahin natin yung panalangin. Sabi sa material, hindi lang daw ito pampagana o warm-up. Oo, higit pa doon ang tawag nga engine room ng ministry. O kaya, mas malalim pa, ministry before the ministry. Ministry before the ministry. So, bago pa yung public na gawain, yung prayer mismo, ministry na. Yan mismo. Kasi ito daw yung parang humuhubog sa spiritual atmosphere. Ito yung nagbibigay ng direksyon, ng discernment galing sa taas. Ito yung nagbibigay ng power sa gagawin mo. May sinabi pa nga na ito yung bridge na kumokonekta sa kahinaan natin at sa lakas ng Diyos. Wow! So, hindi ito pwedeng i-shortcut. May example ba siyang binigay from the Bible? Meron. Yung sa Acts chapter 1, yung mga disciples after umakyat si Jesus sa langit, anong ginawa nila? Hindi sila gumawa agad ng strategy meeting. Anong ginawa nila? Nagkulong sila sa upper room. At ano? They devoted themselves to prayer. Naghintay sila na nanalangin, magkakasama, tapos anong dumating? Pentecost. Yung power, hindi galing sa kanila, galing sa paghintay at mananalangin nila. So, yung power, resulta ng prayerful waiting. Parang ganon. Kaya may kasama ngang tool sa libro, yung 30-day prayer calendar, para matulungan kang gawing habit, hindi lang basta alam mo. Malinaw. Talagang pundasyon ng panalangin. Okay, next P. People. Tao. Sabi dito, hindi raw ito building project, kundi people project. Anong ibig sabihin nun sa seed phase? Ang focus daw kasi sa stage na ito, hindi yung physical structure o yung laki ng organization agad. Ang focus, yung pagbuo ng tamang core team, yung mga unang makakasama mo. At ano yung basehan ng tama? Skills ba? Experience? Hindi lang yon, mas importante daw yung tatlong C. Character, yung integridad, pagkatao, chemistry, yung samahan nyo, yung pagtutugma, yung teamwork, at calling. Malinaw ba sa lahat yung purpose, yung bakit nyo ginagawa ito? Character, chemistry, calling. Mas mahalaga pa sa skills. Challenging to ah. Mas madali humanap ng magaling lang. Oo nga, pero tiningnan niya ulit yung example ni Jesus, mas maraming time siyang binuhos sa 12. 'Di ba? Sa paghubog sa kanila, sa pakikipagrelasyon, kaysa sa pagsasalita sa malalaking crowd. Bakit kaya? Kasi yung quality ng first 12, yun yung nag-set ng DNA ng buong movement. Sila yung naging pundasyon ng people aspect. Yung samahan nila, yung values nila, yun yung naipasa. Kaya critical daw yung investment sa core team sa seed phase. Paano ginagawa yung investment na yun? Kasama dyan yung paggawa ng team covenants, mga usapan, kasunduan, para klaro yung expectations, yung roles, paano mag-handle ng conflict, para mapatibay yung chemistry at unity. Tapos may vision alignment workshop din daw, para sure na lahat iisa ang tinitignan, hindi watak-watak. Okay, so may prayer, may people, na may C. Yung pangatlo, Presence. presensya. Teka, paano to? Akala ko ba strategic invisibility? Paano ka magkakaroon ng presensya kung invisible ka pa? Good question. Kasi yung presence dito, dalawang ibig sabihin. Based sa sources mo, una, yung spiritual. Yung maramdaman mong nandyan, yung Diyos. Yung weight of God, kumbaga. Resulta yon ng prayer at obedience. Okay, spiritual presence. Yung pangalawa, Ito yung sagot sa tanong mo. Incarnational presence. Ito yung physical na nandoon ka. Yung mga leaders, yung core team, nandoon sila sa community na gusto nilang paglingkuran bago pa man mag-launch ng formal program. so hindi literal na nagtatago, nandoon ka na, pero hindi ka pa nagpapakilala as the program. Parang ganun. Ginagawa ito sa mga simpleng paraan, like sadyang pagpili ng tirahan. Mas okay kung dun ka mismo sa community or malapit. Tapos, pag-spend ng time sa mga tinatawag na third places. Third places? Ano yun? Hindi bahay mo, first place, hindi office mo, second place.
Yung mga public spaces kung saan natural na nagtatambay ang mga tao. Coffee shop, park, palengke, kanto, basketball court. Doon ka makikihalubilo, makikipag-usap, makikinig. Para saan? Para bumuo ng natural na relasyon. Makilala ka nila hindi bilang project leader agad, kundi bilang kapitbahay, bilang tao. Doon nabubuo yung trust, yung credibility. Hindi ka foreign object na bigla na lang susulpot. Example nga, si Moses. Ayaw umalis kung wala yung presence ni Lord. Mahalaga yung kasama ka niya at ng mga tao. May tool pa nga, presence habit tracker, para maging intentional ka dito. Okay, gets ko na. So, yung invisibility ay sa formal launch, pero yung presence ay sa pag-build ng relationships at pag-understand sa community. Dito na siguro papasok yung cultural exegesis. Oo, konektado yan. Isa pang napaka-importanting gawain sa seed phase, ang cultural exegesis or ethnographic listening. Basically, ito yung proseso ng malalimang pag-aaral at pag-intindi sa kultura ng community. Ano mga paniniwala nila, pangangailangan, lengguwahe, ritmo ng buhay. Ginagawa mo ito bago ka pa mag-share ng message mo or mag-offer ng solution. Bakit kailangan pa yan? Hindi ba pwedeng direto na lang? Delikado pag diretsyo. Baka yung message mo or programa mo hindi pala bagay sa kanila. Hindi contextualized. Pwedeng hindi nila maintindihan or worse, baka ma-offend pa sila. May example ba nito? Yung ginawa ni Paul sa Athens, Acts 17, hindi siya dumating tapos nag-preach agad. Naglakad-lakad muna siya. Tiningnan niya yung mga altar nila, pinakinggan yung mga pilosopo nila. Tapos, mula dun sa na-observe niya to an unknown God, dun siya nagumpisa ng conversation. Naghanap siya ng bridge. Inig. Tapos may related strategy pa. Yung paghanap ng person of peace. Ano naman ito? Parang spy lang. Hindi naman spy. Hango ito sa Luke 10, nung sinugo ni Jesus yung mga disciples. Sabi niya, pagpasok niyo sa isang bayan, hanapin niyo yung person of peace. Yung taong tatanggap sa inyo at sa message niyo. So, sa context ng libro? Hanapin mo yung mga local individuals sa community na may influence, na pinagkakatiwalaan, and importantly, bukas sa'yo at sa dala mo. Sila yung pwedeng maging tulay. Sila yung magbubukas ng pinto para makapasok ka sa mas malawak na network dun sa lugar. Mas organic. Kesa yung parang nag-impose ka lang ng event. Oo. Sabi sa material, mas effective daw ito at mas sustainable kesa umasa sa malalaking impersonal campaigns na baka alam mo yun, ningaskugon lang. Nakakatuwa na very practical pala yung approach ng libro. Sabi mo nga, may theology to toolkit flow. Ramdam mo ba na nakakatulong talaga yung mga tools na yon? Sobra. Kasi ginagawa niyang actionable yung mga concepts. Hindi lang siya, okay, ganda ng idea, pero paano ko to gagawin? Yun yung sinasagot ng mga tools. Yung prayer calendar, yung vision alignment guide, team covenant template, interview bank, habit tracker, diagnostic questions. Ang dami pala. Oo, pinapababa niya yung barrier para maisabuhay mo yung mga prinsipyo. Nagiging practical guide talaga siya, hindi lang theory. Okay, so nagawa mo na lahat yan. Nag-prayer, nag-build ng team, nag-presence, nag-cultural exegesis. Ang tanong na yon, paano mo malalaman kung okay na? Kung tapos na ang SED phase at pwede nang mag-move on sa public stage? May checklist ba or pakiramdam lang? Dito pumapasok yung huling importanteng concept sa sources mo, yung readiness audit. Hindi daw dapat bara-bara or based lang sa feeling or impulse yung desisyon na mag-launch. Kailangan may sukatan. Ano yung mga sinusukat? May examples ba? Meron, tinatawag niyang mga markers or signs of readiness. Kasama daw dyan, una, yung unity at clarity ng core team. Solid na ba kayo? Iisa ba direksyon? Pangalawa, cultural adaptation. Naiintindihan nyo na ba talaga at nakaka-relate na kayo sa kultura ng lugar? Ano pa? National networks. May nabuo na ba kayong matibay na mga relasyon at connection sa community? Hindi na kayo strangers.
At pang-apat, strategic clarity. Malinaw na ba yung plano nyo for the next phase? Napagkasunduan na ba? So may checklist talaga. May tool din ba para dito? Oo, may readiness assessment checklist daw na kasama. Ang point, kailangan ng informed decision para maiwasan yung mga premature launch o kaya naman yung sobrang tagal na naghihintay, analysis paralysis na, nagbibigay ito ng confidence na hindi ka lang tumatalon sa uncertainty. Grabe, ang dami nating napag-usapan mula sa the preparation before the pulpit. Kung ibubuod natin, parang ang pinakamensahe talaga ay yung tagumpay na pangmatagalan, yung lasting fruit, hindi minamadali. Kailangan ng deliberate, often hidden, preparation phase yung seed phase. At ang focus doon hindi bilis, kundi lalim. Lalim na binubuo ng panalangin, tamang mga tao na may tamang ugnayan, character, chemistry, calling, at tunay na presensya, spiritual at incarnational sa community na may kasamang pag-unawa sa kultura nila. At sinabi mo nga kanina at base din sa material, hindi lang ito para sa church planting. Exactly. Pwede sa campus ministries, community outreach, non-profits. Sabi mo nga, baka kahit sa personal projects natin, para sa iyo na nakikinig, isipin mo, paano kaya nag-a-apply itong principle ng ugat bago bunga sa sarili mong context, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga pangarap mo? Magandang tanong yan para sa ating lahat. At bilang pangwakas na hamon siguro sa ating mga sarili, gaano tayo kakomfortable na manatili muna doon sa hidden phase, yung yugto ng paghahanda na hindi pa nakikita, hindi pa napapalakpakan? Gaano tayo katagal handang mag-invest sa pagpapalalim ng ugat bago natin i-expect yung bunga? Meron kayang isang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon para sadyang mag-focus muna sa pundasyon. Sa pagpapalalim, pag-isipan natin yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa malalimang pagsusuming ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon.